Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong magkakasama sa bahaging ito ng pagbubulay-bulay sa ating quiet time. Basahin po natin Roma 11 verse 33. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Kahanga-hanga po ang talatang ito sapagkat ito ay nagpapakilala, naglalarawan kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Diyos na masagana, Diyos na mayaman, Diyos na hindi natin kayang ipaliwanag ang karunungan, Diyos na nakakaunawa ng lahat ng bagay. Ang tao ay limitado ang kaalaman, limitado ang yaman. Ang mga tao na napapahayag o nasasabi natin, depende kung ano ang kanyang estado. Sa talatang ito ay pinakita at binibigyang pansin ni Pablo ang kadakilaan ng karunungan ng ating Panginoon, ang dakilang plano ng Panginoon sa lahat ng panahon, na kung saan ay pinapakita niya yung pagpupuri sa Diyos, na tayo ay marapat na magpuri sa Panginoon sapagkat sa kanyang katayuan, sa kanyang kayamanan, sa kanyang karunungan, sa kanyang kaalaman ay wala tayong maipapantay at wala tayong maikukumpara. Kaya yung yaman ng Panginoon sa kontekstong ito ay ipinapaliwanag at ipinapaunawa sa atin na ang pamamaraan ng Panginoon ay hindi natin kailanman mapapantayan. Na ang pamamaraan ng Panginoon ay beyond sa atin, no? Higit pa, at hindi natin ito masasabi kung definite. No? Kaya yung karunungan ng ating Panginoon, yung kaalaman ng ating Panginoon ay higit sa anumang bagay. Anumang plano natin ay dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon. Sino ba ang nagtakda ng lahat? Sino ang lumikha ng maraming bagay o ng lahat ng bagay? Mapa-Israel, mapa-Hudyo, mapa-Gentiles, at maging sa iglesia natin ngayon, sa buhay natin ngayon, ang Diyos ang may dakilang plano. Kaya maunawaan natin na tayo ay dapat lumapit sa ating Panginoon na siyang may dakilang karunungan at kahabagan para sa ating lahat, na ang plano ng Panginoon para sa atin ay dakila, kung gayon ang lubos na napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Sa Kanya tayo lumapit, that God will provide. Sa Diyos na di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman, sa lahat ng ating pagpaplano, ang kailangan natin ay ang karunungan ng ating Panginoon, na marapat lamang na ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat ng ating isipin, lahat ng ating plano, lahat ng ating nais gawin. Anumang mga pangarap natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang kapasyahan? Wala. Sino man ang maaring makapagpaliwanag, maaring magkaroon tayo ng mga pagbubulay-bulay, subalit yung lalim at saktong-saktong pagpapaliwanag o pangunawa sa karunungan at pamamaraan ng Panginoon ay hindi kayang pantayan o matarok ng ating isipan, sapagkat kung ano ang ating kaalaman, karunungan, yan ay kaloob pa rin sa atin ng Panginoon. Kaya sa talatang ito ay hinihikayat tayo na buksan natin ang ating puso sa Panginoon, buksan natin ang ating isip sa Panginoon, na tayo ay magkaroon ng lalo pang
malalim na relasyon sa ating Panginoon upang yakapin natin ang dakilang plano na itinatatag ng Diyos sa buhay mo, sapagkat ang paghulma, paghubog, pagpapalalim ng ating Panginoon sa ating buhay ay paglago na pangwalang hanggan, buhay na pangwalang hanggan, na tayo ay magtiwala sa kaparaanan ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon, sapagkat siya ang Diyos ng kataas-taasan, Diyos na walang hanggan at Diyos na pangwalang hanggan. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang salita ng Panginoon. Kung nais nating magkaroon ng kaloob ng karunungan, kaloob ng kaunawaan o kaloob na pangunawa, lumapit at magtiwala tayo sa Diyos ng karunungan. Diyos na pagkakalooban tayo, na hindi natin kailangang magmakaawa para humingi, kundi sa panalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ipagkakaloob niya ang iyong pangailangan, ang iyong karunungan at kaalaman, upang sa ating lakbayin may pag-asa ng pagtatagumpay. Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat sa karunungan. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. That nothing compares sa inyong kalwalatian, o Diyos. Walang maikukumpara sa iyong dakila at kamanghamanghang kaisipan, plano, at sa iyong mga pangako. Panginoon, sa oras na ito, buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo. Lahat ng aming tunguhin, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay, na mapuno kami ng pag-asa. Yakapin namin ang iyong salita at patuloy kami magtiwala sa inyo sa higit pang paglalim ng aming pananampalataya. Kaya sa mga anak mo na sa oras na ito ay nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan financially, mga sino man sa kanila na kailangan ng karunungan sa kanilang mga pagpapasya, o Diyos, ipagkaloob po ang kanilang pangailangan. Provide niyo po, o Diyos, yung pinansyal na pangailangan ng bawat isa, ng bawat individual, bawat pamilya, at gayon din ang kaalaman sa mga paghahanap buhay, pagtatrabaho, mga pangailangan sa mga pakikipag-usap, sa lahat ng aspeto ng pangkabuhayan. At magtagumpay ka po sa buhay namin, o Diyos, at sumagana ang iyong mga anak. Marami pong salamat, o Diyos. Maghari ka sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, lumapit sa Panginoon ng may pananampalataya. God bless everyone.